Okay. 국산무왕 비블리아 운항고린도, yeah, chapter 10:31. 운항고린도 chapter 10:31. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yeah. Today, 1 Corinthians, it's a part 1 because we cannot learn all. We can divide two parts. Ngayon po yung unang Korinto ay hinati po natin sa dalawa dahil hindi po natin mapag-aaralan lahat. Yeah. Yeah, 1 Corinthians is also very important Bible. Yung unang Korinto po, ito rin po ay isa sa pinakamahalagang Biblia. Especially it's closely relate to our Christian life. Lalo higit ito po ay nalalapit na may kinalaman sa ating buhay Kristiyano. So if we can understand the 1 Corinthians, where maybe we can live good Christian life. Kaya kung maunawaan nating mabuti yung unang Korinto, marahil magkakaroon na tayo ng mabuting buhay Kristiyano. Yeah. So we can follow the scripture. Kaya sundan po natin yung kasulatan. First, think about the purpose of the writing. Una, pag-isipan po natin yung layunin ng pagsulat. Corinthian Church was established by second missionary journey of Apostle Paul. Yung iglesia po ng Korinto ay naitatag sa ikalawang misyonaryo ng paglalakbay ni Apostol Pablo. Last time we already learned the book of Acts, right? Nakaraan, pinag-aralan na po natin yung aklat ng mga gawa. Acts, especially the book of Acts, describes well the missionary journey of Apostle Paul, right? Lalong higit sa aklat po ng mga gawa, ipinaliwanag yung paglalakbay, yung misyonaryo yung paglalakbay ni Apostol Pablo. So, it was written in Acts chapter 18, verse 1 hanggang 8. Ito po ay nakasulat doon sa mga gawa, chapter 18, verse 1 hanggang 8. So, next time you try to read again, Acts chapter 18, verse 1 to 8. Kaya sa sunod, subukan niyo po ulit basahin yung mga gawa, chapter 18, verse 1 hanggang 8. Yeah. So, when Apostle Paul went to Corinthians, through his preaching, many people saved in Corinto. Nang magtungo si Apostol Pablo sa Korinto, maraming tao yung naligtas sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Apostle Paul stayed in Corinto 1.5 year. Si Apostol Pablo po ay nanatili sa iglesia sa Korinto ng 1.5 taon. So through his evangelism, Corinthian church was established. Kaya sa pamamagitan ng kanyang evangelism, naitatag po yung iglesia ng Korinto. But there were many problems in Corinthian church. Pero nagkaroon ng maraming problema sa iglesia ng Korinto. So he sent this epistle to teach and correct their Christian life while he stayed in Ephesus at the third missionary journey. Kaya ipinadala niya yung sulat na ito upang ituro at itama yung kanilang buhay Kristiyano habang siya inanatili doon sa Efeso sa kanyang ikatlong misyonaryong paglalakbay. After Apostle Paul stayed in Corinto 1.5 year, he stayed in Ephesus. Pagkatapos manatili ni Apostol Pablo doon sa Korinto ng 1.5 taon, siya ay nanatili doon sa Efeso. But in Ephesus, Apostle Paul heard the news about the Corinthian church. Pero nung nandun si Apostol Pablo sa Efeso, narinig niya yung balita tungkol sa iglesia ng Korinto. Even though Corinthians accepted the gospel well, they were affected so much by the culture of that time. Kahit na mabuting tinanggap ng Korinto yung ebanghelyo, sila ay naapektuhan pa rin ng maraming kultura sa panahon yun. There are mixed religion. Paghahalo ng mga relihiyon. Worshiping idol. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sexual immorality. At sexual na immoralidad. That's why Corinth was a very morally corrupted city because of a reason. Kaya yung Korinto ay naging napakasamang lungsod dahil sa mga dahilan sa nasa taas. That's why Corinthian church was affected because of this reason. Kaya yung iglesia ng Korinto ay naapektuhan dahil sa mga dahilan ito. That's why Apostle Paul had to send this epistle.
Kaya kinailangan ipadala ni Apostol Pablo yung sulat na ito. It become First Corinthians. Kaya ito yung naging unang Korinto. It become the Bible, right? Ito yung naging Biblia. Yeah. The structure of the First Corinthians. We can divide the First Corinthians by two parts. Maaari po nating hatiin yung unang Korinto sa dalawang bahagi. The first part, chapter 1 hanggang chapter 6. Una po yung chapter 1 hanggang chapter 6. It's about the instruction for the church problem. Ito po yung patungkol sa pagtuturo, patungkol sa problema sa church. Corinthian church had a lot of problems. Yung iglesia po ng Korinto ay nagkaroon ng maraming problema. That's why Apostle Paul instruct them what's the right way. Kaya tinuruan sila ni Apostol Pablo ng tamang paraan. And from chapter 7 hanggang chapter 16, the end, it's about answer for the question of a church. At mula chapter 7 hanggang sa dulong chapter na chapter 16, ito po yung patungkol sa sagot sa tanong ng iglesia. The Corinthian church had many questions. Yung iglesia ng Korinto ay nagkaroon ng maraming katanungan. Then Apostle Paul gave the answer for their question. Pagkatapos si Apostol Pablo ay nagbigay ng kasagutan sa kanilang mga tanong. Yeah, so chapter 1 hanggang 18, it's about the report for division. There was a division in Corinthian church. Sa chapter 1 po, sa verse 1 hanggang 18, ito po yung patungkol sa ulat sa kanilang pagkakabahabahagi. And hanggang chapter 4, the reason for the division. At hanggang chapter 4, yung dahilan ng pagkakabahagi. Why there is a division in Corinthian church. Bakit nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa iglesia ng Korinto? In chapter 5 says about the immorality in church. At sa chapter 5 po, binanggit yung patungkol sa immoralidad ng iglesia. And chapter 6 hanggang verse 11 is about lawsuit between brethren. Sa chapter 6 verse 1 hanggang 11 po, ito yung patungkol sa usapin sa pagitan ng magkakapatiran. There was a lawsuit between brothers and sisters. Meron pong pagtatalo, usapin. And then he reminded again the sin, sexual immorality. At muling pinaalala yung kasalanan sa sexual na immoralidad. So may maraming problema sa Corinthian church. And then from chapter 7, answer for the question. At mula chapter 7, yung sagot sa mga katanungan. Marriage problem. Problema sa pagpapakasal. And about the food offered to an idol. At yung mga pagkaing inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. And the public gathering. At yung publikong pagtitipon. The church gathering. Yung pagtitipon sa church. And then chapter 15 about the resurrection. At chapter 15 yung patungkol sa muling pagkabuhay. Chapter 16 about the collection for the saints. At sa chapter 16, ito po yung patungkol sa koleksyon para sa mga banal. And then the characteristics of 1 Corinthians. At yung katangian po ng unang Korinto, this book gives the solution of various kind of problem in Christian life by suggesting the principle of actual Christian life concretely. Yung aklat po na ito ay nagbibigay ng solusyon at sari-saring problema sa pamumuhay Kristiyano na iminumungkahi yung prinsipyo sa tamang pamumuhay Kristiyano. In our Christian life, we can have many kind of problem, right? Sa ating buhay Kristiyano po, maaari tayong magkaroon ng maraming problema. Then the 1 Corinthians give this answer concretely. Pagkatapos, malinaw na nagbigay ng kasagutan yung unang Korinto. That's why I mentioned, right? The 1 Corinthians is closely related with our Christian life. Kaya binanggit ko po na yung unang Korinto ay may malapit na kaugnayan sa ating buhay Kristiyano. Most of other epistles were written to comfort and to encourage the church and to proclaim the important doctrine. Karamihan sa mga kasulatan ay isinulat upang magbigay aliw at himukin ang iglesia at ipangaral ang importanteng katuruan. Tapo ba? But this book was written to reproach the sin of a Corinthian church strictly
and to set order in church. Pero yung aklat na ito ay sinulat upang sisihin yung kasalanan ng iglesia ng Korinto at istrikto na magtakda ng kaayusan sa loob ng iglesia. So set in order in church. Magtakda ng kaayusan sa church. Especially the newly start church, right? Has many problem, right? Lalo higit yung mga nagsisimula pa lang ng church ay maraming problema. And the order was not set. At yung kaayusan ay hindi pa na itatakda. That's why, especially newly start church, more need this First Corinthians. Kaya sa mga bagong itinatatag na church, mas kinakailangan po nila yung unang Korinto. Yeah, but maybe not only the newly start church, but also all the church has, I think, same problem. Pero marahil hindi lamang po yung mga bagong tatag na iglesia, kundi maging yung mga kundi lahat ng church po ay mayroong pare-parehong problema. Now we learn each chapter more concretely. Ngayon po pag-aralan natin ng mas mabuti yung bawat chapter. You open 1 Corinthians chapter 1. Let's start chapter 1 una. Chapter 1. Verse 1 hanggang 3 is a greeting of the epistle. Yung unang Korinto chapter 1 verse 1 hanggang 3 po, ito po yung pagbati. Right? When you write the epistle, start by greeting, right? Greeting. Kapag nagsusulat ka po ng isang sulat, ito po ay nagsisimula sa pagbati. Chapter 1 verse 1, you open your Bible. Basahin po natin ng sabay-sabay. Si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Jesucristo sa pamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid. Pinang Biblia, si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Jesucristo sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Yeah. Usually when apostle introduce himself, he introduced himself as a servant. Kadalasan kapag ipinapakilala ni Apostol Pablo yung kanyang sarili, ipinapakilala niya yung kanyang sarili bilang alipin. He doesn't introduce himself as a apostle. Hindi niya ipinapakilala yung sarili niya bilang apostol. But unang Korinto, magkaiba. He introduced himself as an apostle. Pero iba po sa unang Korinto, ipinakilala niya yung kanyang sarili bilang apostol. Bakit? May dahilan. Because dahil there were some Corinthian saints who denied apostleship of Paul. Dahil may ilang mga banal sa Korinto na itinatanggi nila yung pagka-apostol ni Pablo. Ito ay problema, right? They denied the apostleship of Paul. Itinatanggi nila yung pagka-apostol ni Pablo. That's why Apostle Paul emphasized his apostleship, because if his apostleship is denied, the truth of the gospel that he preached could be denied. Kaya binibigyan din ni Apostol Pablo yung kanyang pagiging apostol dahil kung itatanggi yung kanyang pagiging apostol, yung katotohanan ng ebanghelyo na kanyang ipinapangaral ay itatanggi. And also, as epistle that was sent by Paul could lose the authority, right? At mawawala ng otoridad yung kasulatan, yung mga sulat na ipinadala ni Pablo. That's why he had to emphasize the apostleship. His apostleship. Kaya kailangan niyang bigyang diin yung kanyang pagiging That's why apostol. he introduced himself as an apostle. Kaya pinakilala niya yung kanyang sarili bilang apostol. Naintindihan niyo po? You check other epistle of Paul, he's a greeting. Suriin niyo po yung ibang sulat ni Apostol Pablo, yung kanyang pagbati. Magkaiba. Diba? And he thanks to God, verse 4 to 9. Paul gave thanks to God for Corinthian church first, before he gives reproach and instruction for their Christian life. So verse 4 hanggang 9 po, ay pasasalamat sa Diyos. Si Apostol Pablo po ay nagpasalamat sa Diyos para sa iglesia ng Korinto dahil binigyan niya ng paninisi at nagturo para sa kanilang buhay Kristiyano. He mentioned the purpose of instruction. Binanggit niya po yung layunin ng pagtuturo. Why Apostle Paul had to correct their mistake? Bakit kailangan itama ni Apostol Pablo yung kanilang pagkakamali?
chapter 1, verse 8, you open your Bible, basahin po natin ng sabay-sabay. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. You may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Apostle even some Corinthian saints ignore the apostle. He still loved them. Kahit na ilan sa mga banal sa Korinto ay tinatanggi si Apostol Pablo, pero iniibig pa rin sila ni Apostol Pablo. He wanted the Corinthian church can be blameless in the day of Lord Jesus Christ. Gusto niya na yung iglesia ng Korinto ay hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. So he had to correct them, right? Kaya kinailangan niyang itama sila. Right? Because he loved them, right? Dahil iniibig niya sila. Parents, you correct your children Mga magulang, di ba, tinatama niyo yung mga anak niyo if they have a mistake, right? kapag meron silang pagkakamali. Because you love them, right? Dahil iniibig niyo sila. Pareho. Yeah. And then directly, he mentioned the most big problem in Corinthian church. What's the most big problem in Corinthian church? At direkta niyang binanggit yung pinakamalaking problema sa iglesia. It's a division in church. Ito yung pagkakabahabahagi sa church. Paul starts the main subject about division problem in church. Sinimulan ni Pablo yung pangunahing paksa patungkol sa pagkakabahabahaging problema sa church. Chapter 1, 10 and 11. 10 and 11. You open your Bible. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng pagkakabahabahagi, kundi kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo, na sa inyo may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. Right? He encouraged them, right? Make one mind. No division. No division. Hinimok niya sila na magkaroon ng iisang pag-iisip. By those of Chloe's household, that there are contention among you. Nasa inyo may mga pagtatalo-talo. He heard the news about division from Chloe's household. Narinig niya yung ulat mula sa pagkakabahabahagi sa tahanan ni Chloe. That's why he had to send this epistle. Kaya kinailangan niyang ipadala yung sulat na ito. There are 4 reasons of division. Merong 4 na dahilan ng pagkakabahabahagi. Misspelling. They try to follow a man, not a Christ. Sinubukan nilang sundin ang tao at hindi si Kristo. That's why, because they follow man, that's why it make a division, right? At dahil sinusunod nila yung tao, kaya nagkaroon ng pagkakabahabahagi. They emphasize a man's wisdom more than God's wisdom. Binigyan din nila yung karunungan ng tao nang higit kaysa sa karunungan ng Diyos. And they didn't fully understand the role of a minister. At hindi nila lubos na naunawaan yung gampanin ng isang minister. They were proud spiritually by judging the minister of God. Sila ay espiritual na nagmamalaki na hinuhusgahan yung ministro ng Diyos. They were proud. Sila ay nagmalaki. Whenever there is a proud, there is a division, right? Sa tuwing nagkakaroon ng pagmamalaki, mayroong pagkakabahabahagi. If we are proud, we think I'm better than the other, right? Dahil kung magmamalaki tayo, iniisip natin na mas mabuti ako kaysa ibang tao. We don't accept other person's opinion, right? Na hindi tinatanggap yung opinion ng ibang tao. Pride make a division, right? Kaya yung pagmamataas ay nagdudulot ng pagkakabahabahagi. Corinthian church, there are many people who are proud. Kaya sa iglesia ng Corinto, maraming tao yung mapagmataas. That's why to overcome the division, anong kailangan? Kaya upang mapagtagumpayan yung pagkakabahabahagi, ano po yung kailangan? Message of a cross. Yung mensahe ng krus. God's wisdom. Karunungan ng Diyos. So he mentioned it. Paul rebukes the division in Corinthian church and explained that the only foundation for the church beginning and unity is the cross of Christ.
Pinuna ni Pablo yung pagkakabahabahagi ng iglesia ng Corinto at ipinaliwanag na ang tanging pundasyon sa pasimula ng iglesia ay ang pagkakaisa unang Korinto sa chapter krus ni 1, Kristo. 18. You open your Bible. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. The message of the cross, right? What's the message of the cross? Ano po yung salita ng krus? Yeah, of course, it's about Jesus Christ. Ito po ay tungkol kay Hesus Kristo, His crucifixion, right? yung pagpapapako niya. It's a message of the cross. Ito po yung salita ng krus. Even though there are many divisions, we can be united through Jesus Christ, right? Kahit na maraming pagkakabahabahagi, maaari tayong maging isa sa pamamagitan ni Kristo. Tama po ba? We are, right? Look at the brothers and sisters. We are all different, right? Tingnan niyo po yung mga brothers at sisters, tayo po ay magkakaiba. It's impossible we become one. Kaya imposible na tayo ay maging isa. Our thinking, our lifestyle, our way, all different, right? Yung ating pag-iisip, yung ating pamumuhay, yung ating paraan, magkakaiba po. That's why, there will be division. Kaya magkakaroon ng pagkakabahabahagi. But only through the message of a cross, we can be one. Pero sa pamamagitan lamang ng salita ng krus, tayo ay naging isa. For compares the cross of Christ as the wisdom of God with the wisdom of the world. Ikinumpara ni Pablo yung krus ni Kristo na karunungan ng Diyos at yung karunungan ng sanlibutan. So, of course, the wisdom of God is superior to the wisdom of the world, right? Siyempre, yung karunungan ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa karunungan ng sanlibutan. Man's wisdom is not perfect. Hindi perpekto yung karunungan ng tao. So it can always lead to a division, right? Kaya ito ay laging humahantong sa pagkakabahabahagi. So church can be united only through the cross of Christ. Kaya yung iglesia ay magiging isa sa pamamagitan lamang ng krus ni Kristo. So that's why chapter 2, Paul preached only Christ and his crucifixion. Kaya sa chapter 2, ipinangaral lamang ni Pablo yung tungkol kay Kristo at yung kanyang pagpako. Salvation of one soul can be done only through the power of the Holy Spirit, not by the wisdom of a man. Yung kaligtasan po ng isang kaluluwa ay isa sa katuparan lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. It's important. We read chapter 2. You open your Bible. Chapter 2. Verse 1 hanggang 5. Verse 1 hanggang 5. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patutuo ng Diyos sa pamamagitan ng matayog na pananalita o karunungan. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na ipinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. So Paul feared his speech and his preaching can be done by excellence of speech or wisdom of man whenever he preached the gospel. Kaya si Apostol Pablo po, habang sa tuwing nangaral siya, yung kanyang pangaral ay isa sa katuparan sa pamamagitan ng karunungan at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Sometimes, right, we can have excellence of speech. Minsan nagkakaroon tayo ng karunungan sa salita. And also we can have a wisdom of a man. At nagkakaroon tayo ng karunungan ng tao. It looks so good, right? It looks so good. Mukha itong mabuti. But without works of the Holy Spirit, nobody get the salvation. Pero kung wala ang pagkilos ng Espiritu Santo, walang sino man ang maliligtas. The more important thing is the works of the Holy Spirit, right? Kaya mas mahalagang bagay ay yung pagkilos ng That's Espiritu why Santo. whenever Pastor preached the gospel, he rely on the Holy Spirit. Kaya sa tuwing ipinapangaral ni Apostol Pablo yung Ebanghelyo, siya ay umaasa sa Espiritu Santo. Not by excellence of speech or the wisdom of man. Hindi sa pamagitan ng mapang-akit ng mga salita ng karunungan ng tao. And the wisdom of a man comes from the Holy Spirit.
At yung Wi- karunungan ng Diyos, Wisdom of God comes from the Holy at Spirit. yung karunungan ng Diyos ay mula sa Espiritu Santo. The gospel that Paul preached was the wisdom of God that cannot be compared with the wisdom of man. Yung ebanghelyo na ipinapangaral ni Pablo ay mula sa karunungan ng Diyos at hindi maikukumpara sa karunungan ng tao. This wisdom can be understood only by the enlightening of the Holy Spirit. Yung karunungan ito ay maunawaan lamang sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Chapter 2, verse 10. You open your Bible, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Right? God has revealed them to us through His Spirit, right? Ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. His Spirit is the Holy Spirit, right? Yung kanyang Espiritu ay yung Espiritu Santo. So, we can have the wisdom of God only through the Holy Spirit. Kaya magkakaroon lamang tayo ng karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At this time you understand the Word of God, Ngayon po, naunawaan niyo yung salita ng Diyos. it also works of the Holy Spirit. Ito rin po ay pagkilos ng Espiritu Santo. Without help of the Holy Spirit, we cannot understand the Word of God. Kung wala ang tulong ng Espiritu Santo, hindi natin magagawang maunawaan ang salita ng Diyos. That's why, yesterday when you have the counselor fellowship, I also emphasize the counselor must more rely on the Holy Spirit. Kaya kahapon po, nung nagkaroon kami ng Counselor's Fellowship, binigyang din ko po na yung counselor ay dapat umasa sa Espiritu Santo. It's the same. Whenever we evangelize, Luther, we have to more rely on the Holy Spirit. Pareho po ito, na sa tuwing nag-evangelize tayo ng nawawalang kaluluwa, kailangan nating umasa sa Espiritu We have Santo. to receive a power of the Holy Spirit. Kailangan nating tumanggap mula sa Espiritu Santo. So your side, you ask to help Kaya sa panig mo, humingi ka ng tulong to receive a power of the Holy Spirit. para tanggapin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Before you go to evangelism, pray to God. Bago ka magtungo sa evangelism, manalangin ka sa Diyos. Ask the power of the Holy Spirit. Hingin mo yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Then your word can have a power. Pagkatapos yung salita mo ay magkakaroon ng Your kapangyarihan. word can change their heart. Yung salita mo ay makapagbabago sa kanilang puso. Okay po, we think about meaning of verse 15. Pag-isipan po natin yung kahulugan ng verse 15. Verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit nauunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay, subalit hindi siya nauunawaan ng sinuman. He who is a spiritual judges all things. Nauunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay. Tagalog, naunawan ng taong spiritual ang lahat ng mga bagay. Judge, the English or the Korean translate, the meaning near the judge. Sa pagsasalin po sa English at Korea, ito po ay pinaliwanag na panghuhusga. Here, he who is a spiritual is the saved one. Dito po yung espiritual, siya po yung ligtas. That's why it means the saved can judge all things about the unsaved. Ibig sabihin, yung mga ligtas po ay kaya nilang hatulan yung lahat ng mga bagay patungkol sa mga hindi ligtas. Right? It's possible, right? Yeah. We can know all about the people who are not saved Posible po ito na malaman natin lahat ng mga bagay sa mga taong hindi ligtas. because we have the Bible, Dahil meron tayong Biblia, the Word of God, right? yung salita ng Diyos. Right? Yet himself is rightly judged by no one. Subalit hindi siya nauunawaan ng sinuman. But the unsaved cannot judge the saved because they don't know spiritual things. Pero yung mga hindi ligtas, hindi nila kayang hatulan yung mga ligtas dahil hindi nila nalalaman yung spiritual na bagay. Tama? Yeah. That's why it's not possible. They cannot rightly judge us. Kaya imposible po na mahusgahan nila tayo ng tama. Because they don't know spiritual things. Right? Dahil hindi nila alam yung mga spiritual na bagay. Don't misunderstand that you don't need to be judged at all from anyone. Huwag po kayong malito na hindi na kayo kailangang husgahan ng sinuman. Yeah, it means you don't need to be judged by unsaved people. Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng mahatulan ng sinuman.
na hindi ligtas. Yeah, it explain about it. Pinapaliwanag po yung tungkol dito. Because the unsaved one cannot judge the saved one. Dahil hindi kayang hatulan ng hindi ligtas yung taong ligtas. But some people use this verse. The Bible says I don't need to be judged by anybody. Pero minsan yung iba ginagamit nila yung talatang ito na hindi ako kailangang hatulan ng sino man. Even though they have a problem, mistakes, sin, I don't need to be judged by anybody. Kahit na meron silang pagkakamali, hindi ako pwedeng hatulan ng sino man. Don't use this verse. Huwag niyo pong gamitin yung talatang ito. 19 niya. We don't need to be judged by unsaved one. Hindi tayo maaaring hatulan ng hindi ligtas. Okay po? 19 niya? 19 niya. Don't misuse the verse which I mentioned. Okay, let's go to chapter 3. The reason why there is a division, Yung dahilan kung bakit may pagkakabahabagi. they were still carnal like babies. Carnal. Okay, unang Korinto chapter 3, verse 1 hanggang 3. You open your Bible, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi ba kayo makalaman at kayo lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Yeah. Apostle Paul explain why there is a division in Corinthian church. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung bakit mayroong pagkakabahabahagi sa iglesia ng Korinto. Carnal, as to babies in Christ. Kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Carnal, Tagalog, mga makalaman. Yeah. That's why sinabi ni Apostle Pablo, I fed you with the milk and not with the solid food. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain. Baby or can just take milk lang, right? Not possible solid food, right? Yung baby po, uminom lang sila ng gatas, pero hindi posible yung matitigas na pagkain. At the time, the faith of a Corinthian church, like a baby. Sa panahon yun, yung pananampalataya ng mga banal sa Korinto ay parang mga baby. Very weak faith, right? Sobrang hinang That's why pananampalataya. they follow their fleshy more. Kaya higit nilang sinusunod yung kanilang laman. Carnal. It's carnal, right? That's why you are still carnal. Kaya kayo ay makalaman pa. That's why division among you, right? Kaya may pagkakabahabahagi. So the bata, right? They act like the bata. That's why they easily, because of small thing, right? They make a division, right? Kaya dahil sa maliliit na bagay, gumagawa sila ng pagkakabahabahagi. And we think about the unang Korinto chapter 2:14 and chapter 3 verse 1, the carnal and the natural man, what's the difference? Tingnan po natin yung pagkakaiba sa pagitan ng taong makalaman at ng natural na tao. unang Korinto chapter 2:14 said, the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Sa unang Korinto chapter 2 verse 14 po, sinabi, ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sa Tagalog, ang taong hindi ayon sa Espiritu, English translate, the natural man. The natural man is the one who is not saved without the Holy Spirit. Yung taong hindi ayon sa Espiritu, siya yung hindi ligtas ayon sa na walang Espiritu Santo. Walang Espiritu. We know, right? When we get to salvation, Holy Spirit come to us. Nalaman natin na nung tayo ay naligtas, dumating sa atin yung Espiritu That Santo. will save the one, have a Holy Spirit, right? Kaya yung ligtas na tao ay merong Espiritu. The natural man, not save the one.
Pero yung mga taong hindi ayon sa Espiritu, sila yung mga hindi ligtas. Jude chapter 1 also, 19, mention not having the Spirit. So Judas chapter 1 verse 19 po, binanggit din po na yung hindi pagkakaroon ng Espiritu. But the carnal is the one who is saved. Pero yung makalaman, siya po yung ligtas. But who is like a spiritual baby, not mature. Pero gaya ng spiritual na sanggol at hindi pa matured. You understand the difference? Naunawaan niyo po yung pagkakaiba? They are saved Christian, but they are carnal. Sila po yung mga ligtas na Kristiyano, pero sila ay makalaman. Their Christian life will follow their flesh. Yung pamumuhay Kristiyano nila ay higit na sumusunod sa laman. Baby pa, not matured. But natural man, no spirit, not saved, right? Pero yung mga taong hindi ayon sa Espiritu, sila po ay walang Espiritu. Different, right? Yeah. That's why, anyway, it made a division. Kaya gayon pa man, ito po yung humantong sa pagkakabahabahagi. If they were mature, right? They could overcome, right? Kung sila ay mature, magagawa nila itong mapagtagumpayan. And also, they didn't know the role of a minister. At hindi nila nalaman yung gampanin ng ministro. Unang Korinto chapter 3, 5 hanggang 7. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ano nga ba si Apolos at ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamagitan nila ay sumasampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Kaya't walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Right, they follow the men. They follow the men. Sinusunod nila yung tao. Right? Some follow the Apollos. May ilang sumusunod kay Apolos. Some follow the Paul. May ilang sumusunod kay Pablo. They didn't follow Jesus Christ. Hindi nila sinusunod si Jesucristo. That's why it made a division, right? Kaya nagkaroon ng pagkakabahabahagi. They didn't clearly understand. What's a minister? Hindi nila lubos na naunawaan kung ano yung ministro. The minister through whom you believe, as the Lord gave it to each one. Mga lingkod na sa pamagitan nila ay sumampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. So, Pastor explained, right? I planted. Kaya pinaliwanag ni Apostol Pablo, ako ang nagtanim. What do you mean? I planted. Ano pong ibig sabihin na ako ang nagtanim? He preached the gospel to Corinthian church, right? Ipinangaral niya yung ebanghelyo sa iglesia ng Corinto. Then God allowed to save the people. At pinahintulot ng Diyos yung mga ligtas na tao. And Apollos, water. Si Apollos ang nagdilig. When life is born, we need to watering, right? We need the watering. Kapag naipanganak yung buhay, kailangan na ito ay diligan. Then the plant can grow, right? Pagkatapos yung halaman ay ilalago. What's watering? Ano po yung pagdidilig? When you got saved, some Christian did watering. Nung ikaw po ay naligtas, may ibang Kristiyano na gumagawa ng pagdidilig. They helped your Christian life. Tinutulungan niya yung buhay Kristiyano mo. They guided your Christian life. Ginagabay niya yung buhay Kristiyano mo. It's a watering. Ito po yung pagdidilig. Naintindihan niyo po? Ano ang watering? But God gave the increase. Ngunit ang Diyos ang nagpalago. Yeah. The important thing, God gave the increase, right? Yung mahalagang bagay po, Diyos ang nagpalago. Apostle preached the gospel, but if God does not help, nobody get the salvation. Ipinangaral ni Pablo yung ebanghelyo, pero kung hindi tumulong yung Diyos, walang maliligtas. We know, right? Salvation is completely the works of the Holy Spirit, right? Nalaman natin na yung kaligtasan ay ganap na pagkilos ng Espiritu Santo. When God allows, some can get the salvation. Kapag pinahintulot ng Diyos, may ilang maliligtas. Our side, we just preach the gospel, right? Sa panig natin, kailangan lang natin ipangaral ng ebanghelyo. And also, we try to help, guide the newly saved. At sinusubukan natin tulungan at gabayan yung mga bagong ligtas. But who help them to grow? Who make them to grow? Pero sino yung tumutulong sa kanila para lumago? God, right? Diyos If God does not help, nobody can grow in the faith, right? Kung hindi tutulong yung Diyos, walang sino man yung lalago sa pananampalataya. Whatever effort we do, if God does not help, Ano no Christian can grow in the faith.
anong pagsisikap yung gawin natin, pero kung hindi tutulong yung Diyos, walang Kristiyanong lalago. That's why 7, neither he who plant is anything nor he who water, but God who gives the increase. Kaya sa verse 7, kaya't walang anuman ang nagtanim o ang nagdilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. That's why no need to make a division, right? Kaya hindi kailangan ng pagkakabahabahagi. We shouldn't follow anybody, right? Dapat na hindi tayo sumunod sa kanino man. Kagaya ito, right? In church, I will follow this minister, Kunyari sa church, susundin ko yung lingkod na ito. but this minister I will not follow. Pero yung isang minister, hindi ko susundin. The important thing is not the minister, but God who increase, right? Yung mahalagang bagay po, hindi yung lingkod, kundi yung Diyos na nagpapalago. If we follow the man, it make a division, right? Kung susundin natin yung tao, ito po yung gagawa ng pagkakabahabahagi. That's why Christ, who has become foundation of the church. Kaya si Kristo yung naging pundasyon ng iglesia. Unang Korinto chapter 3 verse 10. Ito, chapter 3 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Paul became master builder. Si Pablo ay naging tagapagtayo. Right? Master, yeah. The grace of God, which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa isang matalinong tagapagtayo. The foundation is Jesus Christ. Yung saligan, ito po si Jesucristo. Another build on it. At iba ang nagtayo sa ibabaw nito. Another minister build the church by the wisdom of God. May ibang lingkod na nagtatag ng iglesia sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. So according to how to build the church, the reward is different. Kaya ayon sa kung paano itinayo yung church, yung gantimpala po ay magkakaiba. Yeah, verse 14, you open your Bible, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. So, it described like this picture. Kaya ipinaliwanag po ito gaya ng larawang ito. The foundation is Jesus Christ. Yung saligan po ay si Jesucristo. It also means our salvation. Sinasabi rin po ito yung tungkol sa ating kaligtasan. Our salvation is the same, right? Pareho po yung ating kaligtasan. Because we are saved through Jesus Christ. Dahil tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng Jesucristo. It's a foundation. Ito po yung saligan. When even fire come, foundation does not disappear, right? Kahit na dumating yung apoy, yung saligan ay hindi masira. And then, after we laid on the foundation, we have to build the house. At pagkatapos nating maitatag yung saligan, kailangan nating magtayo ng bahay. Yeah, we have to build the house. Yeah. But by one material, we build the house. Pero sa anong material natin gagawin yung bahay? By this gold and silver and precious stone, Sa even the fire come is sand still. Sa pamamagitan ng ginto, pilak at mahalagang bato, kahit na dumating yung apoy, ito ay mananatili. Yeah. Then it become our reward, right? Pagkatapos ito yung ating magiging gantimpala. But if we build the house by wood, straw, when fire come, burn out. Pero kung gagawin natin yung bahay sa pamamagitan ng kahoy at dayami, pag dumating yung apoy, ito ay masusunog. Wala na, right? Walang gantimpala. Walang gantimpala. So, after salvation, by what material do you build your house? Kaya pagkatapos ng kaligtasan, sa anong materyales mo ginawa yung bahay mo? If you live your Christian life for your own glory, no reward. Kung nabuhay ka sa iyong buhay Kristiyano para sa iyong sariling kaluwalhatian, walang gantimpala. But if you live Christian life for the glory of God, it will be reward. Pero kung nabuhay ka sa buhay Kristiyano para luwalhatiin yung Diyos, ito po ay malaking gantimpala. Today you attend the Bible study, Ngayong araw po, dumalo kayo ng Bible study. tama? It will be reward also, right? Ito rin po ay may gantimpala. Because you attend here,
to learn the word of God. Dahil dumalo kayo dito para pag-aralan ng It's salita ng also Diyos. for the glory of God, right? Ito rin po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. And then you mention saint who has become the temple of God, At binanggit po yung mga banal na naging templo ng Diyos. and the wisdom of this world is a foolishness with God. At yung karunungan ng sanlibutan ay kahangalan sa Diyos. Chapter 3:19, you open your Bible. Chapter 3:19, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang karunungan ng sanlibutan ito ay kahangalan sa Diyos sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. The wisdom of this world is a foolishness with God. Ang karunungan ng sanlibutan ito ay kahangalan sa Diyos. Some Corinthian saints judge the poor by the wisdom of the world. May ilang mga banal sa Korinto, hinatulan nila si Pablo sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan. But the wisdom of the world is a foolishness with God. Pero yung karunungan ng sanlibutan ay kahangalan sa Diyos. So we shouldn't judge the minister in church by the wisdom of the world. Kaya huwag nating hatulan yung lingkod sa church sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan. We shouldn't rely on the wisdom of this world. Huwag tayong umasa sa karunungan ng sanlibutan. Chapter 4. Let's go to chapter 4. Don't judge minister. We have to be careful in judging the minister. Kailangan nating maging maingat sa paghusga sa mga ministro. Because the Corinthian church, right? They easily judge the apostle, right? Dahil yung iglesia ng Korinto, madali nilang hinatulan si Apostol Pablo. A minister in church is a servant of Christ and steward of the mystery of God. Dahil yung mga ministro sa church, sila po ay lingkod ni Kristo at lingkod ng Diyos. Verse 1 mention. The choice saint shouldn't judge a minister with a worldly standard and should commit to God because God will judge it with justice. Kaya yung mga banal ay dapat na hindi husgahan yung ministro ng pamantayan ng sanlibutan at dahil sila ay hatulan ng Diyos. It means, saint shouldn't judge a minister with a worldly standard, the wisdom of the world, worldly standard. Yung pamantayan ng sanlibutan, ito po yung karunungan ng sanlibutan. Even in the case, if the minister have the problem, what need? Kahit na mayroong problema yung ministro, ano pong kailangan? Should commit to God. Kailangan ipagkatiwala ito sa Diyos. Rather than judge it, commit to God. Sa halip na husgahan, ipagkatiwala ito sa Diyos. Pray to God. Manalangin sa Diyos. Because God will judge it with justice, right? Dahil yung Diyos ay hahatol na may katarungan. On your side, you have to avoid judging the minister. Pero sa panig mo, subukan mong iwasan na humatol ng ministro. Chapter 4, unang Korinto chapter 4, verse 3 hanggang 5. Verse 3 hanggang 5, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit para sa akin na isang napakaliit na bagay ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili, sapagkat wala akong nalalamang anuman laban sa aking sarili, bagaman hindi sa ako'y napawalang sala, kundi ang humahatol sa akin ay ang Panginoon. Kaya't huwag muna kayong humatol ng anuman nang wala pa sa panahon, hanggang sa dumating ang Panginoon, siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakatago sa kadiliman at ibubunyag ang layunin ng mga puso. Kung magkagayon, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos. Even though Corinthian church judged the apostle, right? Apostle didn't care about it. Kahit na hinatulan ng mga banal sa Korinto si Apostol Pablo, pero walang pakialam doon si Apostol Pablo. And verse 3 said, even I do not even judge myself. At sinabi rin sa verse 3, ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Because he knew, verse 4, he who judges me is the Lord. Dahil nalaman niya sa verse 4, kundi ang humahatol sa akin ay ang Panginoon. God is the only one who can judge it, right? Diyos lamang yung magagawang humatol. That's why verse 5, therefore, judge nothing before the time until the Lord comes. Kaya sinabi sa verse 5, kaya't huwag muna kayong humatol ng anuman nang wala pa sa panahon, hanggang sa dumating ang Panginoon. We have to avoid judging the other
until Jesus comes again. Iwasan nating hatulan yung iba hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Because who will first bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsel of the heart. Dahil siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakatago sa kadiliman at ibubunyag ang layunin ng mga puso. Because this time, right, we don't know exactly everything, right? Dahil ngayon, hindi natin nalalaman lahat ng bagay. That's why, as a man, it's not possible we judge it rightly. Kaya bilang tao, hindi posible na tama tayong humusga. Because there are many hidden things, right? Dahil napakaraming bagay na nakatago. When you look at somebody, right, we just look at outside, right? Kapag tumitingin tayo sa ibang tao, nakikita lamang natin yung So panlabas. we judge it by looking at outside, right? Kaya humusga tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa labas. Because we cannot see hidden things inside. Dahil hindi natin nakikita yung mga nakatagong bagay sa loob. But when Lord comes again, right, everything will be revealed, right? Pero kapag muling dumating yung Panginoon, ang lahat ay mahahayag. So, yeah, we have to be careful judging the other, right? Kaya subukan nating maging maingat sa paghatol sa ibang tao. So, commit to the Lord, commit to the Lord. Judgment, commit to the Lord. Yung, He will judge it. He will judge it. yung paghatol ay pagkatiwala sa Panginoon dahil siya yung hahatol. But it doesn't mean that we don't need to judge about truth and lie, or good and evil, or righteousness and unrighteousness. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi natin kailangan hatulan yung katotohanan at kasinungalingan o yung mabuti o kasamaan at ang matuwid at ang hindi matuwid. We have to judge it correctly in this problem, right? Sa ganitong problema, kailangan nating humatol ng tama. Ayon sa Biblia, right? Sa pamagitan ng Biblia, right? But some other problem between brothers and sisters, we have to be careful in judging the other. Pero yung problema sa pagitan ng mga brothers at sisters, kailangan nating maging maingat sa paghatol. Yeah, and then Apostle Paul, the humbleness of a pastor and the pride of a Corinthian saint. At yung pagpapakumbaba ng apostol at ang pagmamataas ng mga banal sa Korinto. Paul wanted that Corinthian saint forsake their pride by following humbleness of apostles. Nais ni Pablo na talikuran ng mga banal sa Korinto yung kanilang pagmamataas at sundin yung pagpapakumbaba ng mga apostol. As I mentioned, right, pride make a division, right? Gaya po ng binanggit ko, yung pagmamataas ay umatong sa That's pagkakabahagi. Paul tried, show the example. Kaya sinubukang ipakita ni Apostol Pablo ang halimbawa, His humbleness. yung kanyang pagpapakumbaba. Chapter 4, verse 6. Open your Bible. Basahin po natin ang sabay-sabay. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo, upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat, upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. Yeah. Yeah. Paul and Apollos, right? They show the example. Ipinakita ni Pablo at ni Apollos yung halimbawa. You may learn in us not to think beyond what is written. Upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. Right? Upang sinuman sa inyo ay huwag mangmataas laban sa iba. Right? Huwag mangmataas laban sa iba. So, yeah. Apostle Paul showed a good example of humbleness. Kaya pinakita ni Apostol Pablo yung halimbawa ng pagpapakumbaba. Unang Korinto chapter 4:8, we think about chapter 4:8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo ay mga busog na, kayo ay mayayaman na, kayo ay naging mga hari ng wala kami. Ibig ko sanang kayo ay maging hari upang kami rin ay maging haring kasama ninyo. Third time mentioned, right? Reigned as a king. Reigned as a king. 3 beses pong binanggit yung maging hari. But it's a different meaning, first and second. Pero iba po yung kahulugan ng una at ikalawa. First, you have a reign as a king without us. Una yung kayo ay naging mga hari nang wala kami. What it mean? They reign as a king. The Corinthians say they reigned as a king without a passport. Ano po ibig sabihin na yung mga banal sa Korinto ay naging hari nang wala si Apostol Pablo? Yeah, it points out the pride of a Corinthian saint who don't follow the teaching of apostle.
Binibigyang din po dito yung pagmamataas sa mga banal sa Korinto na hindi sumusunod sa mga turo ng mga apostol. Even the Apostle Paul taught them through the word of God, they don't want to listen, right? Kahit na tinuturuan sila ni Apostol Pablo ng tungkol sa salita ng Diyos, ayaw nilang makinig. They are king, Sila ay mga hari. right? You don't want to follow the word of God? Ayaw mo sumunod sa salita ng Diyos? What do you mean? You are the king. Ibig sabihin, ikaw yung hari. You reign as a king, right? Ikaw ay naging hari. 1994? Huh? 19 Yeah. And second, I could wish you did reign, that we also might reign with you. At ikalawa, ibig ko sanang kayo ay maging hari upang kami rin ay maging haring kasama ninyo. It means I wish that you can reign as a king with us when the Lord comes again. Ibig sabihin, hinihiling ko na ikaw ay maging hari kasama namin sa muling pagdating ng Panginoon. Not you shouldn't be a king this time. Hindi ka dapat maging hari sa pagkakataong When ito. Jesus come again, we will reign as a king, right? Sa muling pagdating ni Jesus, tayo ay magiging hari. We will become king, right? Tayo ay magiging hari. But this time we should be a servant, not a king. Pero ngayon tayo ay dapat maging lingkod at hindi hari. Apostle Paul wanted it. Ito po yung gusto ni Apostol Pablo. 1994? Sige po. Yeah. What's the heart of Paul toward the Corinthian church? Ano po yung puso ni Pablo sa mga para sa iglesia ng Korinto? Paul encouraged Corinthian church to become unity as the heart of a father. Heart of a father. Hinimok ni Pablo yung iglesia ng Korinto na maging isa sa puso ng Ama. Unang Korinto chapter 4, 14 and 15. Basahin po natin ang sabay-sabay. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo hiyain, kundi upang kayo ay paalalahanan tulad sa aking mga minamahal na anak. Sapagkat bagaman nagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala naman kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus ay pinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yeah. Sinabi niya, right? I do not write these things to shame you, but as my beloved children, I want you. I want you. Sabi sa verse 14, hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo hiyain, kundi upang kayo ay paalalahanan tulad sa aking mga minamahal na. Apostle Paul consider Corinthians saint, my beloved son. Tinuring My ni Apostol, beloved children. tinuring ni Apostol Pablo yung mga banal sa Korinto bilang kanyang minamahal na anak. Even though Corinthian saint judged Paul, he has a heart of a father, right? Kahit na hinahatulan ng mga banal sa Korinto si Apostol Pablo, meron pa rin siyang puso ng Ama. So, sinabi niya, chapter 4:21, shall I come to you with a rod or in love and spirit of gentleness? Kaya sinabi sa unang Korinto chapter 4 verse 21, darating ba ako sa inyo na may pamalo o may pag-ibig sa espiritu ng kaamuan? Maybe if we are Apostle Paul, we want to use a rod Minsan kung tayo si Apostol Pablo, gagamit tayo ng pamalo for their mistake, right? para sa kanilang pagkakamali. But not rod, but love and spirit of gentleness. Pero hindi pamalo, kundi pag-ibig sa espiritu ng kaamuan. Apostle Paul still loved them. Minamahal pa rin sila ni Apostol He Pablo. still kept the gentleness, right? Pinapanatili pa rin niya yung kaamuan. He had the heart of a father. Dahil meron siyang puso ng Ama. Chapter 5, it says about immorality. Immorality defiles the church. Sinasabi po dito na yung immoralidad yung nagpaparumi sa church. The problem, unang Korinto chapter 5, let's go to chapter 5, verse 1 and 2. Chapter 5, verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama at kayo ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? There was a report, right? Report for the sexual immorality. Meron pong balita patungkol sa pakikiapid. In Corinthian church, right? Meron. Such sexual immorality is not even named among the Gentiles. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano. Even this kind of sexual immorality does not happen among the Gentiles. Maging yung ganitong pakikiapid ay hindi nangyari sa mga pagano. But it happened in church, right?
Pero ito po ay nangyari sa church. A man has his father's wife. Isang lalaki ay nakipisan sa asawa ng kanyang ama. Here, his father's wife is the stepmother. Dito po yung asawa ng kanyang ama ay yung kanyang stepmother. There was sexual immorality. Nagkaroon ng pakikiapid. But it happened in church. But yeah, the problem, verse 2, you are full of and have not rather known that he who has done this deed might be taken away from among you. Ito po ay nangyari sa church, pero yung problema, kayo ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang mga gumagawa nito? It's a very serious sin in church, right? Ito po ay talagang seryosong kasalanan But sa church. Corinthian church didn't do anything. Pero walang ginawa yung iglesia ng Korinto. Let them stay in the church. Hayaan silang manatili sa church. That's a big problem. Yan po ay malaking problema. So Corinthian church didn't judge the one who committed sexual immorality. Kaya hindi natulang ng iglesia ng Korinto yung taong gumawa ng pakikiapid. They neglected giving discipline to the one who has a sin, even though it was a duty of a church that was committed by the Lord. Pinabayaan nila yung pagbibigay ng disiplina sa taong nakagawa ng kasalanan kahit ito yung tungkulin ng church na ipinagkatiwala ng Panginoon. Giving a discipline for the sin is a duty of a church. Yung pagbibigay ng disiplina para sa kasalanan ay tungkulin ng church It was committed by the Lord. na ipinagkatiwala ng Panginoon. So we think about the purpose of the discipline. Kaya pag-isipan po natin yung layunin ng disiplina. The church discipline is not simply to punish a believer who has a sin. Yung disiplina ng church ay hindi lamang para hatulan yung mananampalataya na nagkasala. It's not just a simple punishment. Hindi lamang ito simpleng disiplina. Its purpose is to help the believer repent according to the Lord's teaching. Yung layunin po nito ay upang upang tulungan yung mananampalataya na magsisi ayon sa pagtuturo ng Panginoon. Through the discipline, they can have a chance to repent. Sa pamamagitan ng disiplina, magkakaroon sila ng pagkakataong magsisi And return to healthy Christian life. at manumbalik sa malusog na buhay Kristiyano. That's the purpose. Yun More po yung important layunin. purpose. Not just a simple punishment. Yun po yung mahalagang layunin at hindi lamang basta parusa. And at the same time, to keep the church pure through proper discipline. At upang maging mapanatili yung church na pure sa pamamagitan ng tamang pagdidisiplina. If a church doesn't give a discipline, church will be defiled by sin. Kung yung church po ay hindi magbibigay ng disiplina, yung church po ay mapupuno ng kasalanan. So to make a saint who sin repent. Upang pagsisihan ang kasalanan. To keep the church be clean by not allowing spreading sin in the church. Upang mapanatili yung church na malinis, na hindi pinapahintulot yung pagkalat ng kasalanan sa church. So he mentioned sin is like a little leaven. Yung kasalanan po ay gaya ng pampaalsa. Verse 6 said, do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Sinabi po sa verse 6, Verse 6. hindi ba ninyo nalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Yeah, little leaven means just small sin. Yung kaunting pampaalsa, ibig sabihin yung maliit na If kasalanan. we allow small sin in church, it's spread to the whole church, right? Kung ipapahintulot natin yung maliit na kasalanan sa church, ito po ay kakalat sa buong Because church. someday, it will destroy church. Kaya balang araw, ito po yung sisira sa Right? church. God cannot walk through our church anymore, right? At hindi na muling kikilos pa yung Diyos sa ating church. That's why you need to give a discipline strictly. Kaya kailangan striktong magbigay ng disiplina. 1 Corinto chapter 5 verse 5. We think about what mean delivering to Satan. Ano po yung ibig sabihin ng ibigay ang ganyang tao kay Satanas? Chapter 5 verse 5. You open your Bible. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh. It's a very terrible word, right? Ito po ay kakilakilabot na salita. Church can cast him out to the world because of sin. Kaya siyang ipatapon ng church
sa sanlibutan dahil sa kasalanan. Of course, it depends on what kind of sin, right? Siyempre, ito po ay nakadepende sa anong uri ng kasalanan. But some sin, especially it's a sexual immorality, you mentioned, right? Church can cast them out. Pero may ilang kasalanan, gaya ng pakikiapid, kaya silang paalisin ng church. It is a delivering to Satan. Ito po yung ibigay ang ganyang tao kay Satanas. When we are in church, when we abide in church, our Lord take care of us, right? Kapag nanatili tayo sa church, yung ating Panginoon yung nag-iingat sa atin. Satan cannot easily attack us, right? Hindi tayo madaling atakihin ni Satanas. But because of sin, they cannot abide in church, right? Pero dahil sa kasalanan, hindi sila nanatili sa church. They are cast out from church. Sila ay pinapaalis mula sa church. They become bread of Satan, right? They will become the bread of Satan. Kasi sila ay nagiging tinapin ni Satanas. It's a delivering to Satan. Ito yung ibigay ang ganyang tao kay Satanas. His spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Sometimes even it happens because of a sin, their body, their flesh are destroyed. Minsan nangyayari po na dahil sa kanilang kasalanan, yung kanilang katawan ay nawawasak, But sira. they are already saved. Pero sila po ay ligtas na. They try their spirit in the day of the Lord Jesus, right? Resurrected, right? Kaya yung kanilang espiritu po, sa araw ng Panginoong Jesucristo ay muling mabubuhay. But if he really got saved, his soul will be saved in the day of the Lord Jesus, even though his flesh can receive a discipline in this world. Pero kung siya ay talagang ligtas, yung kanyang espiritu ay maliligtas sa araw ng Panginoong Jesucristo, kahit na yung kanyang laman ay tumanggap ng disiplina ng sanlibutan. So, it's a delivering to Satan. Ito po yung ibigay ang ganyang tao kay Satanas. And then it said, put away the sexual immoral. At sinabi po dito, alisin ang pakikiapid. Unang Korinto chapter 5, verse 9. Verse 9 hanggang 13, we also basahin po natin ng sabay-sabay. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid ng sanlibutan ito, o sa mga masasakim at mga magnanakaw, o sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sagay kailangan pa kayong lumabas sa sanlibutan. Kundi ngayon ay isinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o sakim, o sumasamba sa Diyos-Diyosan, o nagmumura, o maglalasing, o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumaing kasalo ng ganyang uri ng tao. Sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol na nasa labas, hindi ba yaong mga nasa loob ang inyong hahatulan? Subalit ang Diyos ang umahatol sa mga nasa labas, alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. So especially about the sexual immoral, it said, put away from yourself the evil person. Lalo higit patungkol sa pakikiapid, It means it can be Alisin. this sin can be very critical thing in church. yung kasalanan ito ay critical na bagay sa loob ng church. The church's rule for discipline are based on what Jesus commands and on His name. Yung tuntunin po ng church ay disiplina na ayon sa utos ni Jesus at ng kanyang pangalan. It's the commandment of the Lord. Ito po yung utos ng Panginoon. And we church give a discipline in His name. At yung church po ay nagbibigay ng disiplina sa kanyang pangalan. Jesus gave the church the authority to discipline believer who do wrong. Si Jesus po ay nagbigay sa church ng otoridad na magdisiplina sa mga mananampalataya na gumagawa ng mali. Therefore, believers should respect this authority of the church and humbly accept its discipline. Kaya naman yung mananampalataya ay dapat na respetuhin yung otoridad ng church at mapagpakumbabang tanggapin ang disiplina. That's why if the sexual immoral don't repent, church can put away them. Kaya kung yung mapakiapid ay hindi magsisi, sila ay paalisin sa church. So even Jesus himself mentioned, right, in Matthew chapter 18, Maging si Jesus po binanggit sa Mateo chapter 18. you open your Bible, you mark
unang Korinto chapter 5, Matthew chapter 18, 15 hanggang 17, 15 hanggang 17. Okay po, 15 hanggang 17, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan ka niya, ay mapanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Even though some Christian have a sin, great sin, church give the chance. Kahit na yung isang Kristiyano ay merong malaking kasalanan, pero yung church ay nagbibigay ng pagkakataon. Give the chance to repent. Bigyan ng pagkakataon na magsisi. But until the end, refuse, right? Pero hanggang sa huli ay sumusuway. It means don't repent until the end. Ibig sabihin hanggang sa huli ay hindi nagsisisi. No way, right? Kaya wala nang That's paraan. right. Yeah. If he refuse even to hear the church, let him be to you like he done and a tax collector. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Isang hentil at maniningil ng buwis. It means treat them not Christian. Ibig sabihin, ituring mo silang hindi Kristiyano. Yeah. So the important thing, repentance, right? Kaya yung mahalagang bagay ay pagsisisi. Whatever sin we have, if we repent, right, our Lord will receive us, right? Ano mang kasalanan yung meron tayo, kung tayo ay magsisisi, tatanggapin tayo ng Panginoon. So even sexual immoral, right? If they really repent after the discipline, they can return, right? Kaya kahit napakikiapid yung kasalanan, kung sila ay magsisisi pagkatapos ng disiplina, sila ay manunumbalik sa Panginoon. Tatanggapin sila. But if they don't repent, no more chance, right? Pero kung hindi sila magsisisi, wala nang pagkakataon. Chapter 6, let's go to chapter 6. It's about the lawsuit between saints. Sa chapter 6 po, ito po yung patungkol sa usapin sa pagitan ng mga banal. There was a conflict between saints. Meron pong pagtatalo sa pagitan ng mga banal. But they didn't solve the problem inside of the church. Pero hindi nila nilulutas yung problema sa loob ng church. They went to a lawsuit in the world. Sila ay nagtutungo sa usapin ng That's why mundo. Apostle Paul reproached it. Kaya sinisi sila ni Apostol Pablo. Chapter 6, verse 1. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kapag ang sino man sa inyo ay may reklamo laban sa isang kapatid, mangangahas ba siyang magsakdal sa harapan ng mga masasama at hindi sa harapan ng mga banal? Verse 6 also, basahin po natin. Kung di, ang isang kapatid na nagdedemanda laban sa kapatid, at ito'y sa harapan ng mga hintil, ng hindi mananampalataya. They went to lawsuit in this world, right? Sila ay nagtutungo sa pagdedemanda. Between save the people. Sa pagitan ng ligtas na tao. But they went to the lawsuit before unsaved the people, right? Pero sila ay humaharap sa pagdedemanda sa harap ng hindi ligtas na tao. It's a really critical thing in church, right? Ito po ay critical na bagay sa church. Unsaved people look at what happened, right? Nakikita ng hindi ligtas kung anong nangyayari. Oh, they say they are real Christian. They are saved. Sinasabi nila na sila ay tunay na Kristiyano at mga ligtas. But they fight, they lawsuit each other. Pero sila ay nagtatalo at nagdedemandahan sa isa't isa. Will they listen to our church, preaching of our church? Makikinig pa ba sila sa pagpangaral ng ating church? They already judge our church, right? Hatulan nila yung ating It's church. a very critical thing in our church, right? Kaya ito po ay critical na bagay sa ating church. That's why the Bible says, verse 7, okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa katunayan, ang magkaroon kayo ng usapin laban sa isa't isa, isa ng
katalo para sa inyo? Bakit hindi ninyo hayaan na lamang na kayo gawa ng masama? Bakit hindi na lamang kayo padaya? Yeah. What is it? Maybe the reason they went to Roshua, some brethren are deceived. Marahil kaya Yeah, humantong sila sa pagdedemanda dahil marahil may ibang kapatid na nandaya sa kanila. That's why one side had some loss, right? Kaya yung isang panig ay nagkaroon ng kawalan. Halimbawa, may pera problema. Some brethren borrow the money but don't pay, something like that. Halimbawa po, may isang kapatid na nangutang ng pera at hindi nagbayad. After borrow the money, if one side pay, no any problem, right? Pagkatapos mangutang ng pera at yung kabilang panig ay nagbayad, walang problema. But does not pay. Pero hindi nagbayad. Then the other side, why you don't pay? Pagkatapos sa kabilang panig, bakit hindi ka nagbayad? If you don't pay until this time, this day, lawsuit, go to the court. Kaya kung hindi ka magbabayad hanggang sa araw na ito, magdedemanda ako. 나인tindihan? This kind of situation, right? nangyari. Yeah. Then what's the better? What's the better? Kung gayon, anong mas mainam? For the church, even have a loss, okay? I will have a loss. Kaya para sa church, kung kahit nagkaroon ka ng kawalan, okay lang kahit nagkaroon ng kawalan. Even though you don't pay, I will have a loss. Kahit na hindi ka magbayad, hindi yun kawalan. Tama? Verse 7 say, right? We have to avoid the lawsuit between brothers and sisters. Kaya kailangan yung iwasan yung pagkakaroon ng usapin sa pagitan ng mga brothers at sisters. It was the act that blinded the glory of God. Ito po yung mga gawa na bumubulag sa kalwalhatian ng The Diyos. people in the world despise the church because of this reason. Yung mga tao sa libutan ito ay pinupunan na yung church dahil lang ito. That's why it's better to receive a loss in conflict between saints. Kaya mas mabuti na tumanggap ng kawalan sa pagitan ng mga banal. We have to overcome evil by good. Kailangan nating daigin yung masama ng mabuti. That's why Romans chapter 12, 17 says, repay no one evil for evil. Kaya sabi sa Roma chapter 12 verse 17, huwag ninyong gantihan ang sino man ang masama sa masama. The other, sometimes it happen, right? The other side, evil, they do evil to you, right? Minsan sa kabilang panig gumagawa siya ng masama sa iyo. Then we also want to do evil, same way, right? Pagkatapos gusto rin nating gumanti ng masama. Don't do like that. Huwag niyo pong gawin yung ganun. Verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with the good. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Continue to good, right? Patuloy kang gumawa ng mabuti. Avoid the lawsuit with anybody in church. Iwasan niyo po yung pagkakaroon ng usapin sa kanino man sa loob ng church. Okay po? Yeah. And then verse 9 and 10, you open your Bible, chapter 6, 9 and 10. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sinabi ng Biblia, do you not know, verse 9, do you not know that the righteous will not inherit the kingdom of God? Sinabi po sa verse 9, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? You need to understand. It doesn't mean that if a Christian commit this sin, his salvation can be lost. Hindi po ito nangangahulugan na kung yung Kristiyano ay gumawa ng kasalanan, yung kanyang kaligtasan ay mawawala. Ako ba? If it looks very serious sin, right? Mukhang ito po ay seryosong kasalanan. If we have this serious sin, we cannot go to heaven. Kung meron tayong ganito mga seryosong kasalanan, hindi na ba tayo makapunta sa langit? If you think like that, you have to listen to the Bible seminar again. Kung ganun po yung iniisip nyo, makinig ka ulit ng Bible seminar. Right? Whatever sin we have, right? If we really believe,
the eternal redemption of Jesus, right? We go to heaven, right? Ano mang kasalanan yung gawin natin, pero kung sumasampalataya tayo sa walang hanggang pagtubos ni Jesucristo, makapunta pa rin tayo sa Our langit. salvation cannot be lost. Hindi po mawawala yung ating kaligtasan. God keep our salvation. Diyos po yung nag-iingat ng ating kaligtasan. But it means that maybe those who committed this kind of sin is not a real Christian. Nangangahulugan po ito na marahil yung mga taong gumagawa ng ganitong uri ng kasalanan ay hindi tunay na Kristiyano. If we are to really say, maybe we try our best to avoid this kind of sin, right? Kung tayo ay tunay na naligtas, susubukan nating iwasan yung ganitong uri ng mga kasalanan. And also, it means that Christians shouldn't commit this kind of sin that the unsaved do. At ito rin po ay nangangahulugan na yung Kristiyano ay dapat na hindi gumawa ng ganitong uri ng kasalanan na ginagawa ng hindi ligtas. So, we have to avoid after salvation, we have to avoid all this kind of sin. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, subukan nating iwasan yung ganitong uri ng kasalanan. Can be very critical sin in our Christian life. Dahil ito po ay magiging critical na kasalanan sa ating buhay Kristiyano. Okay. And then he remind essential of sexual immorality. At dito po yung essential ng pagkikiapid. Sexual immorality was very common at that time. Yung pagkikiapid po ay sobrang talamak sa panahon na yun. Especially in Corinthian. Lalo higit po sa Korinto. That's why, so it is called that to like a Corinthian means to harlotry at the time. Kaya po ito ay tinawag na do like Corinthians, ibig sabihin, yeah, it's a very prevalent sin, right? Ito po ay talagang hayag na In kasalanan. Corinto at that time, right? But the problem was that some of the Corinthian saints committed adultery with a harlot because they followed the former life continuously. Pero yung problema, dahil na yung ilang mga banal sa Korinto ay nakagawa pa rin ng pangalo niya sa harlot dahil sila ay sumusunod pa rin sa dating pamumuhay. So Paul reminded that the saint who became the member of Christ shouldn't become the member of a harlot. Kaya pinaalala sa kanila ni Pablo na yung mga banal na naging bahagi na ni Kristo ay dapat na hindi na maging bahagi ng harlot. So verse 15, chapter 6, verse 15 hanggang 18, 15 hanggang 18, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko ba ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang masamang babae? Huwag nawang mangyari. Hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae ay nagiging iisang katawan na kasama niya? Sapagkat sinasabi, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit siya ay nakikisama sa Panginoon ay nagiging isang espiritu na kasama niya. Especially verse 18 said, every sin that is man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Sa verse 18 po, bawat kasalanang maaaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Yeah. Yeah, because it means we can against the sin outside, right? Pwede tayong maging laban sa kasalanan sa labas. Yeah, but the sexual immorality comes from inside. Pero yung kasalanang pakikiapid ay nagmumula sa loob. That's why it's a more typical sin against. Kaya ito po yung mas mahirap laban ng kasalanan. That's why we have to be more careful in this sin. Kaya kailangan nating higit na maging maingat sa kasalanan ito. And also, right, it's a sin committed in our body. At ito po yung kasalanan ginagawa sa ating katawan. What's our body? Ano po yung ating katawan? Yeah, that's why verse 19, basahin po natin ng sabay-sabay. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo,
na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Our body is a temple of the Spirit, right? Ang ating katawan po ay templo ng Espiritu. Holy Spirit dwell in our body. Yung Espiritu Santo po ay naninirahan sa ating katawan. But sexual immorality, right? Commits in our body, right? Pero yung pagigapit po ay ginagawang kasalanan sa ating katawan. That's why God consider it's a violation. Kaya tinuturing ito ng Diyos na malaking kasalanan. That's why Apostle Paul repeatedly, right, remind this sin. Kaya paulit-ulit na pinapaalala ni Apostol Pablo yung tungkol sa kasalanan ito. Chapter 7. Okay, we don't have much time, so I mentioned, right, the First Corinthians divided by two parts. Kaya po nang binanggit ko, yung unang Korinto po ay nahati sa dalawang bahagi. So first part, he point out the sin of a Corinthian church Sa unang bahagi po, binigyan din yung tungkol sa kasalanan ng Iglesia ng Korinto to correct, right? para itama. And second part from chapter 7, it's the answer for the question from the church. At sa ikalawang bahagi po, mula chapter 7, ito po yung mga sagot sa katanungan ng church. You know, Q&A, like Q&A, right? Gaya po ito ng question and answer. Maybe Corinthian church also have a question, a lot of question. Marahil yung iglesia rin ng Korinto ay nagkaroon ng maraming So, tanong. pastor had an answer. Kaya si Apostol Pablo po ay nagkaroon ng sagot. So, let's continue next month. Pagpatuloy po natin ito sa sunod na buwan. It looks you want to learn until here about the marriage. Mukhang gusto nyo pong pag-aralan hanggang dito tungkol sa pag-aasawa. Okay, we until chapter 7 we'll learn. It's better about the marriage because it's a little bit late. Chapter 7, konti lang more. Okay, you learn. Yeah, the chapter 7 about the lesson for the marriage and marriage life. Yung chapter 7 po ay patungkol sa tagubilin tungkol sa pag-aasawa. Because here some already married, right? Dahil dito po yung ilan ay kasal na. Some youth not yet married. At yung yung mga kabataan ay hindi pa kasal. It's a little late, right? That's why. First for the single life. Una po yung single na pamumuhay. Sinabi niya, Pastor, chapter 7, verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. Ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko, ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ang isa'y ganito at ang iba'y ganoon. You know, the apostle was a single, right? Si Apostol Pablo po ay single. He didn't get married, right? Hindi po siya ikinasal. But he said, I wish that all men were even as I myself. Pero sinabi niya po, ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. We need to understand what it meant. Apostle encouraged the single life. Encourage the single life. Hinimok ni Apostol Pablo yung single life. You can be like me, single. Maging tulad kayo sa akin na single. But it is not denying marriage. Pero hindi po ito yung pagtanggi sa pag-aasawa. We need to understand it by considering his personal viewpoint. Kailangan po natin itong maunawaan sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng kanyang personal It's na his punto. personal view, single life. Yung kanyang personal na pananaw po ay single na pamumuhay. Because he as a single, right? He devoted his whole life for the gospel, right? At bilang nag-iisa po, bilang single, ay ibinigay niya yung kanyang buhay para sa Panginoon. God used him, right, for the gospel, right? Ginamit siya ng Diyos para sa Ebanghelyo. But to apostle, single life was better, to more focus on the gospel. Pero para kay Apostol Pablo, yung single life ay mas mabuti para sa pagpapangaral ng Ebanghelyo. Maybe the married brothers and sisters, you experience, your family. Marahil yung mga may asawang brothers at sisters, naranasan nyo sa pamilya. Sometimes your family make a problem. You have to take care of your family.
Minsan gumagawa ng problema yung pamilya, kailangan mong alagaan yung Like pamilya. Apostle Paul, right? He did a lot of mission journey. Si Apostol Pablo, Missionary nagawa journey. niya yung maraming misyonaryong paglalakbay. But if he had a family, Pero kung meron siyang pamilya, that is right. hindi po He had madali. to take care of a family, Kailangan niya alagaan yung pamilya. but he cannot bring always his family, right? Pero hindi niya pwedeng dalhin palagi yung kanyang pamilya. To him, it's a better single, right? Kaya para sa kanya, mas mabuti na nag-iisa. He received the gift to devote for the gospel as a singer, right? Kaya tumanggap siya ng kaloob para ilaan yung kanyang buhay sa Diyos, Right. para sa ebanghelyo. That's why he mentioned, but each one has his own gift from God. One in this manner and another in that, right? Ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ang isa'y ganito at ang iba'y ganoon. 19 po, it's his own view. Ito po yung kanyang sariling pananaw. It's different. But can you be like Apostle Paul? Pero, kaya mo maging katulad ni Apostol Pablo? As a singer, you can devote your life for the gospel like Apostle Paul? Bilang single, kaya mo bang ilaan yung buhay mo para sa ebanghelyo tulad ni Apostol Pablo? Maybe not easy, right? Marahil hindi po madali. Because you are not the Apostle Paul. Dahil hindi kayo si Apostol Pablo. 1994. And also, the situation over that time was different from now. At yung kalagayan sa panahon yun ay iba sa panahon At that ngayon. time, the destruction of Jerusalem malapit na. Sa panahon yun, yung pagkawasak sa Jerusalem ay malapit na. That's why, single much better, right? When near the destruction, right? Kaya mas mabuti po na nag-iisa kapag nalalapit na yung pagkawasak. Special situation, right? Special na kalagayan. He encouraged that single life, right? Kaya mas sinimok niya yung buhay na nag-iisa. But each one's gift is different. Pero bawat isa ay may kaloob. Some can glorify God by single life, like Paul. May ilang maluluwalhati yung Diyos sa pamamagitan ng single life, gaya ni Pablo. And some can glorify by marriage life, right? At yung iba ay maluluwalhati yung Diyos sa pamamagitan ng buhay ng But pag-aasawa. I think for the youth, now many youth, I think it's a better. I recommend you have a get married. Pero para po sa mga kabataan, hinihimo ko po kayo na maikasal. Because you are not a Paul, right? Dahil hindi kayo si Pablo. 19 yan po? Because there are many benefit of a marriage. Dahil marami pong pakinabang ang pagpapakasal. And verse 2, chapter 7, verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. It's one of the reason need a marriage, right? Because of sexual immorality, let each man have his own wife. Ito po yung isang dahilan kung bakit kinakailangan ng pag-aasawa dahil sa mga nangyayaring pakikiapid. Verse 9 also said, if they cannot exercise self-control, let them marry. Sa verse 19 po, ngunit kung sila hindi nakapagpigil, ay dapat silang magsipag-asawa. Especially the young people, right, have a youthful lust. Lalong higit yung mga kabataan, mayroong pagnanasa ng laman. But Mga if kabataan. you are single, not easy, right? Self-control, right? Pero kung kayo ay single, mahirap yung pagpipigil sa sarili. That's why it's one of the reason need a marriage. Kaya ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit kinakailangan ng pag-aasawa. Naintindihan niyo po? Yeah. The marriage to avoid the sexual immorality cannot be the main reason of a marriage. Yung pag-aasawa po upang maiwasan yung pakikiapid ay hindi po yung pangunahing dahilan ng pag-aasawa. It's just one of the reason. Ito lamang po yung isa sa mga dahilan, paraan. As a Christian, what's the reason of a marriage? Para sa Kristiyano, ano po yung dahilan ng pag-aasawa? There are more important reason of a marriage. Meron pong mahalagang dahilan sa pag-aasawa. That is for the glory of God by helping each other for the ministry of God. Yan po ay para sa kalwalhatian ng Diyos na tinutulungan yung isa't isa para sa ministeryo ng That's Diyos. why Ecclesiastes chapter 4:9, who are better than one because they have a good reward for their labor. Kaya sinabi po sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa sapagkat sila ay may mabuting gantimpala sa kanilang If pagpapagod. they for one will lift up his companion. Sapagkat kung sila bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Through marriage, right? Can help each other, right?
Sa pamamagitan ng pag-aasawa, maaari nilang tulungan yung isa't If isa. one pole lift up, the other lift up. Kung yung isa ay bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang By kasama. cooperation, can do a lot of good ministry of God. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, magagawa na yung maraming ministeryo para sa Diyos. That's the purpose of the marriage. Yun po yung layunin ng pag-aasawa. So whenever I conduct a wedding, I mention, Kaya sa tuwing nagdadaos po ako ng kasal, lagi ko po itong binabanggit. what's the purpose of marriage? Ano yung layunin ng Not pag-aasawa? for their own happiness, Di para sa kanilang sariling kasiyahan, for the glory of God. Right? para sa kalawalatian ng To Diyos. do more effectively the works of God. Right? Para mas epektibong magawa yung gawain ng Diyos. It become the good reward. Right? At ito yung maging magandang gantimpala. Okay po, now think about marriage life. Marriage life. Pag-isipan po natin yung buhay ng pag-aasawa. The second, 1 Corinthians chapter 7, very concretely mentioned marriage life. Yung unang Korinto chapter 7 po ay malinaw na pinaliwanag yung patungkol sa pag-aasawa. Husband and wife have to do their duty. It means the sexual relation as a Yung- husband and wife. Yung mag-asawa po ay kailangan lang gawin yung kanilang duty na sexual relation bilang mag-asawa. Chapter 7:3, let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. Sa verse 3 po, dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito, gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. Sapagkat ang babae ay walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. At gayon din ang lalaki ay walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. So the married husband and wife, you have also know each other word of God. Kaya sa mga mag-asawa po, kailangan nyo rin pong malaman na ito po ay salita ng Diyos. That's why don't derive one another. Kaya sinabi po dito na wag The verse 5, you open your Bible, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag pagkaita ng isa't isa, maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon, upang maiukol ang mga sarili sa pananalangin. At pagkatapos ay muli kayong magsama, baka kayo tuksohin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. Sometimes, right, husband and wife, meron some dispute. Minsan sa mag-asawa po, minsan sila ay nagtatalo. Tama, meron. Then, they separate the room. At sila ay naghihiwalay ng kwarto. You sleep here, I sleep here. Matulog ka doon, matutulog ako dito. Hindi tama. But for a while, it's okay. Pero okay lang po ito sa sandaling panahon. Because when you have a quarrel, dispute, your anger comes out, right? Dahil kapag meron kayong pagtatalo, lumalabas yung galit nyo. At that time, it's better for a while separate. Kaya sa ganung pagkakataon, mas mainam po na sa panandalian kayo ay Then magkahiwalay you can calm down, right? upang Huh? kumalma po. And then you can pray. You can have a prayer time. At magkakaroon ka ng oras ng pananalangin. Then maybe you liberate. I shouldn't get angry, Marahil magsisisi ka. right? And then reconcile, right? Possible, right? At posible na magkasundo ulit. But for a while, it's okay. Kaya sa panandaliang panahon, ito po ay mabuti. But if for too long, separation, Pero kung matagal na po yung pagkahiwalay, hindi tama. Anong nangyari? Satan tempts. baka kayo'y tuksohin ni Satanas. To avoid the temptation, you have to reconcile as soon as possible. Para maiwasan po na matukso, kailangan yung magkasundo sa lalong madaling panahon. So it's not good that husband and wife live separately too long time. Kaya hindi po mabuti na yung mag-asawa ay mabuhay na magkahiwalay sa mahabang panahon. Husband and wife need to live together always. Kaya yung mag-asawa po ay dapat na laging magkasamang mabuhay. Don't separate. Huwag pong maghiwalay. Okay po. The difference. We check about the diverse. Yung divorce po, pag-isipan po natin yung divorce. The separation is not allowed between saints. Yung paghihiwalay po ay hindi ipinapahintulot sa pagitan ng mga banal. Jesus himself mentioned, right? Binanggit din po ito ni Jesus. Matthew chapter 19:6. Yeah. God has joined together, let none man separate. Sinabi sa Matthew chapter 19 verse 6, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. If a man and woman can marry,
separation originally it's not allowed. Kapag yung mag-asawa po at yung babae at lalaki ay kinasal, hindi po sila pinapahintulutang maghiwalay. Especially save the Christian, not allowed. Dahil higit sa ligtas na Kristiyano, hindi po ito pinapahintulot. Malachi chapter 2:16, right? God hate divorce, right? Malakias chapter 2 verse 16, sapagkat aking kinapuputan ng paghihiwalay. But the only exception, separation allowed. There is the only exception. Pero meron lamang pong isang dahilan na ipinapahintulot yung paghihiwalay. The only reason of separation is adultery sin. Yung isang dahilan po ng paghihiwalay ay yung pangangalo niyang kasalanan. Sinabi ni Jesus, Matthew chapter 19:9, I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality. Sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, maliban sa pakikiapid ang dahilan. Sexual immoral sin can be the reason of separation. Yung pakikiapid na kasalanan po ay pwedeng maging dahilan ng paghihiwalay. But except this sin, not allow separation. Pero maliban sa dahilang ito, hindi po ipinapahintulot yung Even though paghihiwalay. your husband or wife, not good attitude, not good at you, Kahit it's na yung not the asawa, reason, separation. kahit na yung asawa mo ay hindi mabuti sa iyo, hindi maganda yung pag-uugali, pero hindi yung dahilan ng paghihiwalay. But sexual immoral sin, it's a critical sin, that's why it's allowed separation. Kaya yung kasalanan ng pakikiapid, ito po ay seryosong kasalanan, kaya ipinapahintulot yung paghihiwalay. Diba? So, yeah, if unbeliever's spouse want to continue marriage life, don't divorce because unbeliever spouse can be saved by saint. Kung yung asawang hindi mananampalataya ay gustong ipagpatuloy yung kanilang pag-aasawa, huwag makipaghiwalay dahil yung hindi mananampalatayang asawa ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng banal. But if unbeliever spouse want to divorce, it's possible to divorce. Pero kung yung hindi mananampalatayang asawa ay nais ng paghihiwalay, posible po yung paghihiwalay. But it's better to evangelize without divorce. Pero mas mabuti po na mag-evangelize ng hindi naghihiwalay. Yeah, and then the last, don't focus too much in marriage and marriage life because the time is short. Pero yung mahalagang bagay po, huwag higit na magtuon sa buhay ng pag-aasawa dahil maikli ang oras, maikli ang panahon. It can apply at the time of Paul, it can apply our time also. May apply ito sa panahon ni Pablo at may apply din ito sa ating panahon. Marriage and marriage life. There is a more important thing, marriage and marriage life. Yung pag-aasawa at buhay ng pag-aasawa, meron pong mas mahalagang bagay. That's our Christian life for the glory of God, right? Yun po yung ating buhay Kristiyano para sa kaluwalhatian ng Diyos. We don't need to focus too much there. Kaya hindi natin kailangang higit na magtuon dito. Yeah. And then second marriage is a possible. Meron some are without, right? Meron pong mga balo. It's a possible second marriage. Kaya posible po yung ikalawang pag-aasawa. But the important thing, it must be done in the Lord. Pero yung mahalagang bagay po, dapat na ito ay isagawa sa Panginoon. Save the Christian must get married with the other saved one. Yung ligtas na Kristiyano ay dapat na ikasal sa isang ligtas. It apply all the Christian. Ito po ini-apply sa lahat ng Kristiyano. Yeah. It does not apply only youth. Hindi lamang po ito para sa mga kabataan. When you get married again, you also get married with the saved one. Kapag kayo po ay muling ikakasal, dapat na ikasal po kayo sa ligtas. Therefore, you understand marriage? Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in the church until now. Salamat po sa paggabay sa aming manatili sa church magpahanggang ngayon. Even though we have a lot of oppression in our Christian life, our Lord is always with us and guide us. Kahit na napakarami naming kahirapan sa aming buhay Kristiyano, ang Panginoon ay kasama namin at laging gumagabay sa amin. Let us continue our Christian life until our Lord comes again.
Nawa magpatuloy kami sa aming buhay Kristyano hanggang sa muling pagdating ng aming Panginoon. Especially next week, we conduct Grand Bible Seminar. Lalong higit sa sunod na linggo, kami po ay magdadaos ng Grand Bible Seminar. Please open our mouths to preach the gospel. Pakiusap, buksan mo po yung aming mga bibig na maipangaral ang And Ebanghelyo. please read the many rosor to the Bible Seminar. At pakiusap, patubayan niyo po yung maraming ligaw na kaluluwa sa Bible And Seminar. let's glorify our Lord by saving many rosors. At nawa maluwalhati namin ang aming Panginoon sa pamamagitan ng pagliligtas ng maraming nawawalang kaluluwa. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Kami po ay nanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po.